If in the dark we lose sight of love, hold my hand and have no fear. 'Cause I will be here. I will be here when you feel like being quiet. When you need to speak your mind, I will listen and I will be here. When the laughter turns to crying, through the winning, losing and trying, we'll be together. So I will be here. Um, sa mata ng mga anak ko, ang lagi nila sinasabi, ako yung pinaka-strongest army in the world. Pero sabi ko nga, hindi nangyayari yun kung wala si Lord sa tabi. Ito nangyayari sa akin ngayon, before and after, ibang-iba. Iba ngayon na ngayon na nag-walk ako with God, na may faith ako kay God ngayon. Unlike nung before, na hindi ko pa siya lubusan nakikilala. For example, nung si Thomas, yung second son ko, nung na-diagnose siya na may autism. Kagad-kagad question ko si God. Bakit? Bakit nabinigay sa akin ito? And ngayon, sabi nila, kaya binigay sa'yo yan kasi alam na kaya mo, alam na mamahalin mo, alam na pagtatanggol mo, matapang ka, kaya mo yan. Sa isip ko, yung tinanggap ko na okay. Nakakasama ko na matagal si Thomas kasi nga delay. Tinanggap ko na habang buhay nasa tabi ko si Thomas. And then ito nga, na-diagnose ako na may cancer. Question ko na naman siya na bakit hindi niya ako masakit na pwedeng kuhanin yung buhay ko. Tapos binigay niya sa akin si Thomas. Paano? Paano na yung bata? Ganun lagi yung ano ko sa kanya. And then nga na habang na nakikipaglaban ako sa cancer, na nag-decide ako na lumapit kay Lord na lalo ko siya nalubusan ko siya makilala. Ayun, sinurrender ko sa kanya lahat. Yung faith ko, nasa kanya lahat, kung ano man mangyari sa akin, kalooban niya yun. So nakikita mo yung pagkakaiba, ano man yung dumating sa akin ngayon na parang mas kalmado ko ngayon na alam kong nandiyan si Lord. O ano man yan, nandiyan siya sa tabi ko. Then ngayon ko na-realize kung bakit niya binigay sa akin. Sinisigan niya pala ako nung sakit na ganito. Gagamitan niya si Thomas na pagkuhanan ko ng lakas. Na para lumaban pa ako sa buhay. Mga anak ko, na nandyan,
napakabuti niya. Napakabuti niya. Sa paglapit ko sa kanya, sa pagtabi ko sa kanya, hindi pa rin perfect. Yeah. May mga pagsubok pa rin darating. Yun nga, 1 year na ako lumalaban sa cancer. Ang daming pagsubok na dumating, lalo na sa financially. Pero hindi na kami iwan. Hindi na kami pinabayaan. Nandyan lang siya. At alam ko hanggang huli, andyan lang siya. Gagabayan niya kami kasama ng pamilya ko, kasama ng mga anak ko. Kaya, happy ako na sinasabi ng mga anak ko na bravest, strongest, dahil yun kay Lord. Dahil siya yung nangunguna sa akin, siya yung nasa tabi ko. I will be